Today, we shall end our series tungkol po sa gift of life. Ano po, na we've learned that in the missional life, we should also talk about life. Ano po, at ating pong binigyan din yung pong isang series sa 5 series tungkol po dito sa studies natin on the word life. And the first series is what we call the gift of life. Everybody shout and say the gift of life. Gift of life, ano po. And from here, we've learned na itong gift of life na ito ay last Sunday is a gift, is a life of supply. Di ba? At ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung last po na item dito, yung pong, this is a life of purpose. Everybody shout and say, life of purpose. Na ang buhay na ito ay may purpose, may layunin. Ano po? May purpose ang buhay mo. Hindi ka lang naisilang para mag-birthday tuwing taon-taon, kundi isinilang ka because you have a purpose to fulfill. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, it is important for you to understand that what makes life exciting is that you know your purpose. What makes life, kumbaga, ay energized is that you are serving that very purpose of God in your life. Lahat naman tayo dumadaan sa problema, lahat tayo dumadaan sa pagsubok, lahat tayo dumadaan sa mga challenges ng buhay. Pero kung alam mo nang may layunin ng Diyos sa iyo at meron kang bahagi doon sa layunin na yon, wow! My life verse is found in Acts chapter 13, verse 36. Ang sabi doon, for David, Acts 13:36, after he has served God's purpose in his own generation, he fell asleep, he died. He was buried, and he underwent decay. When did it happen? When he had served God's purpose in his own generation. Are you serving the purpose of God in your life? Maybe the reason why ang buhay mo ay walang kabuhay-buhay because you are only serving your ambition. You are only serving your dream. You are only serving your self-interest. Yun ang pinaka-nakakalungkot po sa buhay. Kaya marami po mayayaman pero nagpapakamatay. Pagkat nakita nila na hindi yung pagyaman na nagbibigay ng sigla at kahulugan ng buhay. Marami sikat na sikat ay nagpapakamatay. Ano po? At talagang marami po ay napapahamak ang buhay sa gitna ng kasaganaan. Why? Because they are not really able to serve the purpose of God in their lives. That's why it is important for you to pray, Lord, what is my purpose in life? Ang Pastor Senesta po ay dinadaan natin sa tuloy-tuloy na training. Ano po? Hindi lamang dito sa partnership natin with Walk to the Bible, kundi yung partnership natin sa Practical Leadership Institute. And the important topic last time po ay yung pong magkaroon ka ng personal statement, ng personal purpose mo sa buhay. At yun ang mabibigay sa iyo ng sigla araw-araw. Pagka naisulat mo yun, pag nakita mo paano mga ikukonsider ang mga bagay-bagay. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to us. God wants you to enjoy life. How many of you would like to enjoy life? Can I hear a louder amen? How many of you would like to be happy in this life? Can I hear a louder amen? Wow! In order to enjoy this life, ladies and gentlemen, it's not to achieve your goal. That is part and parcel. Bahagi po yun. In order to enjoy life, it's not just to be where you want to be. That may be part of God's beautiful plan in your life. But the purpose of life, ladies and gentlemen, is actually what will make you happy, what will make you joyful. Kaya sabi ng Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ang kulit ni Apostle Paul dyan, ano po? Sabi po dyan, ano po? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice always. And I say it again, rejoice. Grabe, ang kulit, ano po? Meaning, God wants you to enjoy life. And the very way to enjoy life, ladies and gentlemen, is to be able to know and serve your purpose in life. Kaya kahit anong bagyo, kahit anong balakid, kahit anong hadlang, kahit yung katabi mo pa ang humadlang, hindi maaagaw ang kaligayahan ng buhay sa iyo. Sabi mo sa tayo mo, hindi mo maaagaw at masisira ang araw ko. Hallelujah. Pumalakpak nga ang ganyan. Alam niyo, yung bang sinira mo araw ko. May mga ganun, di ba? Yung bang sinira mo araw ko. Ayan. Aba, if you know your purpose, and you're serving your purpose, no one and nothing can ruin your day.
because you're always excited. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to all of us. Our studies today is focused on Joseph. This is also the focus of our training po sa ating pong mga leaders and other pastors actually who we have shown to you the second batch. Ano po. And I just want to get an excerpt from that studies. Ano po. Dito po yung mga talata. Ang context po nito, si Joseph po ay inangat na ng Panginoon sa pagiging prime minister ng Egypt. At yung kanya mga kapatid ay pumunta sa kanya para humingi ng tulong at walang makain. At ang akala nila ay napatay na at wala na si Joseph. At nagulat sila si Joseph palayo. Sila ngayon ay nagkaroon ng pag-uusap at tinanggap ulit sila ni Joseph. Napakamabait ni Joseph. Ano po? Ano kaya sikreto niya? Bakit niya nakuha yun? Kaso, nung mamatay yung tatay nila, natakot yung mga may atraso. Alam niyo yung pagka may atraso ka, meron kang kaba. Kasi meron kang hindi ginawa, meron kang ginawang hindi tama. So nung mamatay yung tatay nila, patay tayo, sabi nila. Baka ngayon patay na ang tatay natin. Baka ngayon tayo balikan ni Joseph. Ayan, takot na takot sila ngayon. Takot na takot sila. Pumunta sila kay Joseph. At sabi ni Joseph, sabi nila, naku, handa kami maging alipin mo. Ano? At ang sagot ni Joseph ito. Tingnan po natin yung passage natin. Ano po? Ano sabi ng talata? Ano? You meant evil for me, but God meant it for good. Sabi niya po. Tingnan niya po yung response niya. Unang-una, he accepted back his brothers, na gumawa ng kalokohan sa kanya. Alam niyo po yung story nito? Yung ginawang kalokohan ng kanya mga kapatid, na siya ay nakapanaginip, na pinahayagan siya ng Diyos sa panaginip, na siya iaangat ng Panginoon. At ang lahat ng mga kapatid niya, including his parents, will recognize yung kanyang mataas na posisyon na galing sa langit. It was assisted by his brothers at siya nila nainggit. Sila ay naghinampo, at sila ay kinain at nilamon ng inggit. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang kinakain ng inggit. At simula noon, nag-isip sila ng hindi maganda. Kaya nang sila nagkaroon ng pagkakataon, kanilang sinunggaban si Joseph at inihulog sa balon na walang tubig. Upang sa gitna ng napakatinding init ng araw, doon siya matuyo at mamatay. Pero habang sila paalis, naisip na isa sa kanila, bakit din na natin pagkakitaan niyan si Joseph? So binalikan nila. Si Joseph naman tuwan-tuwa kasi kinukuha ulit siya ng mga kapatid niya. Sa loob-loob niya, nagbago isip. Ililigtas na nila ako. So nung ililigtas nila, kala niya, that's for his good. Ang hindi niya alam, may mas masamang tangka, pagkakitaan siya. At ibinenta siya. Ang sakit noon, di ba? Nandiyan ba kayo? Sarili mong kapatid, tinangkang patayin ang buhay mo. At ngayon, sarili mo mga kapatid, ay pagkakakitaan ka. Nandiyan ba kayo? Ang sakit noon. Kaya binenta siya, at doon sa Egypt, ay inilako-lako siya, at may bumili sa kanya, si Potiphar, at ginawa siyang isa sa mga alipin. Ang hirap noon. Siya ang paboritong anak, tapos pinagkaisahan, at pagkaraan ibinenta, at pagkaraan ngayon ay ibinebenta sa palengke, pinipisil-pisil. At mabuti may nakakagusto sa kanya, kinuha siya, at ginawa siyang alipin ni Potiphar. Pero si Joseph po hindi natinag, hindi natigatig. Why? Because klaro sa kanya yung pangitain na binigay ng Panginoon that someday, God will lift him up. Mga kapatid, that's what purpose in life can do in the life of a person. Walang mabigat na problema, walang mabigat na alon, walang bundok na pwedeng mag-derail ng iyong direksyon sa buhay. Kaya po pagkaraan, dahil sumasa kanya ang Panginoon, nagustuhan siya ni Potiphar, kaya ginawa siyang leader ng mga alipin, at hindi lang leader, siya pa ang ginawang steward ng lahat ng ari-arian maliban sa asawa ni Potiphar. Kaso yung asawa ni Potiphar, nagustuhan siya dahil matipuno at gwapo, malakas ang sex appeal. Kaya siya ay inakit gabi-gabi at walang makakaalam. Pero si Joseph sabi niya, hindi. I must be not only a man of purpose, but I must be a man of conviction. Kaya nireject niya yung sarap na inaalok na sex.
At yung sarap na makikipag-sex ka sa asawa ng amo mo. Alam niyo, matindi yun. Hindi lang yung physical sex Yung ang kasex mo, yung amo mo. Yung asawa ng amo. So, ikaw na halos ang may-ari ng lahat. Yun na lang misis ang hindi. Pero pati yung misis gusto ay pa-enjoy sa'yo. It was a very difficult temptation for Joseph. But because he was focused on his purpose, he was able to make a stand for the Lord. Palapakan nga natin ng Panginoon sa mga taong may conviction, sa mga taong naninindigan sa kanilang conviction, hindi madaling magaya, magawyo at madala. At pagkaraan, alam nyo, maganda sana kung yung ginawa ni Joseph ay naging dahilan para lalo siyang maangat. Pero, yun ang naging dahilan para siya ay mapakulo. Sapagkat binaligtad siya nung asawa ni Potiphar. Naranasan nyo na ba yun? Binabaligtad kayo ng mga matatalas ang dila ng mga tao na gumawa na sila ng kasamaan sa iyo, ikaw pa ngayon ang binabaligtad, ikaw pa ngayon ang masama. Nakaranasan ba kayo ng ganoon? Yun ang naranasan ni Joseph. Siya na ang winalang haya. Siya pa ngayon ang binaligtad. Siya ay naninindigan sa tama. Yun ang he suffered. So dinala siya sa kulungan, at doon sa kulungan ay naramdaman nung warden na iba tong si Joseph. Kaya binigyan ng tungkulin hanggang siya na naging tagapamahal ng kulungan. Si warden wala nang ginagawa. Wala na. Sapagkat napakahusay ni Joseph. Why? Because God was with Joseph. Because Joseph was focused on his purpose in life. Hallelujah. Kaya kahit doon sa kulungan, he was serving the purpose of God. Hallelujah. At meron dalawang lingkod ng hari, yung baker at saka yung pong cupbearer na nakulong. At nakapanaginip yung dalawa at wala makapag-interpret. At si Joseph nag-pray at binigay ng Diyos sa kanya yung interpretasyon na yung isa pupugutan na ng ulo, yung isa naman bababalik sa hari. So yung baker napugutan ng ulo, kagaya ng sinabi ni Joseph. At yung cupbearer, pinatawag ng hari, nirestore siya. At sabi sa kanya, salamat Joseph, salamat. Hayaan mo, pag naroon ako sa Malacanang, ibubulong kita sa hari, sa presidente. Pero nung mapunta na ulit sa presidente, nakalimutan si Diyos. Narasan niyo ba yun? Nangangako-ngako sa inyo, tapos hindi tinutupad. Nandiyan ba kayo? Narasan niyo na ba yun? May nangako sa iyo, pero hindi naman tinupad. Ano po? May nangako sa iyo. Ano po? Pero hindi lang hindi na tinupad. Ano po? Iniimbento pang ikaw ay nag-iimbento. Ikaw ay lunatic at ikaw ay sira ang ulo at dinideny. Ang sakit nun. Ano po? Ang sakit. Kaya ang nangyari po, pagtingin natin mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our heart, si Joseph po ay nanatili sa kulungan. Pero si Joseph nanatiling payapa ang puso. Yun ang maganda. When you are focused on a life of purpose. Hindi siya nararatel. Hindi siya nararatel. At pagkaraan, dumating ang araw na ang hari mismo na naginip at walang maka-interpret. At doon lang siya naalaala ng nangangako, ngunit hindi tumutupad na cupbearer. Doon ho pala hari, mahal na hari sa kulungan, nangyari sa akin niya, may naka-interpret. Pinatawag si Joseph. At nang ma-interpret ni Joseph, lo and behold, the king knew that the God of heaven was upon Joseph. Kaya, ipinagkatiwala kay Joseph ang pamamahala sa buong Egypt. Hallelujah. At dahil doon, na-save ang Egypt sa pagkagutom ng famine ng known world during that time. At hindi lang yun. Yung bansang Egypt pa ang naging instrumento para the rest of the country will be supplied, including Israel, including his own brothers, including his own parents, na nag-starve to death during that time. Wow! At ito nga po nangyari. Nung dumating yung mga kapatid, pagkakataon niyang gumanti, pero hindi siya gumanti. Napaka-dramatic nung, grabe yun. My wife and I and our children were invited ni Angeli Valenciano to watch Joseph the Dreamer. A long time ago, si Gary ang Joseph. Pero this time, dahil matanda na siya, siya na ang Jacob. Ano po? Si Sam Concepcion na ang Joseph. Talagang hindi pwedeng hindi ka maiyak sa istoryang ito. But the secret of it all, ladies and gentlemen, is the life of purpose. Ikaw nga natin, life of purpose. Pakilakasan po, life of purpose. What kept Joseph on the track
is that he lived a life of purpose. Hallelujah. Kaya hindi siya natinag. Gusto mo ba hindi ka natitinag? Pumalakpakan lahat ng ganito ang gunais. Praise God. Ngayon po, magsisimula tayo sa ating mensahe. Ngayon pa lang ang simula. Kaya ngayon pa lang ang oras, ha? Huwag mo agad ako oras. Mga kapatid, mga minamahal, what are the things that we can accomplish, we can see from this life of purpose of Joseph? Sabi po ni Joseph sa verse 20, to accomplish what is now being done. Hallelujah. So long time ago, the Lord saw this situation, and God will use someone to save many people from starvation. At ang sabi po ni Joseph, to accomplish not my dream, not the dream of my parents for me, but to accomplish what is now being done by God. Hallelujah. What are the three things we can learn? Number one, Joseph's dependence on the Maker. If you and I will fully depend on our Maker, like Joseph, we can live a life of purpose. What happened? Tingnan po ninyo. Ang sabi po ni Joseph po, tingnan po, sabi niya, naku, baka paghigantihan nila tayo. Ano sabi ni Joseph? Am I in the place of God? Yun po ang sabi niya, don't be afraid. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You know, the sentence, am I in the place of God, is pregnant with meaning. It is pregnant with meaning. Number one, sinasabi ni Joseph na, hindi ako ang maghihigante para sa akin. Ang Diyos ang maghihigante para sa akin. Nandiyan ba kayo? 5 na lang Ano po? Sabi ng Romans chapter 12 verse 19 ay maliwanag. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. Grabe yun. Kaya kung may mga nang walang iya sa'yo, kung may mga nanalbahe sa'yo, relax. Sabi mo sa tayo mo, relax ka lang, relax. Matakot ka para sa kanila dahil ang gaganti, hindi ikaw. Nandiyan ba kayo? Kaya ikaw, huwag kang gumaganti. Sapagkat, sabi ng Panginoon, it's not your place to take revenge. Ang mga pelikulang pumapatok, yung mga naapi, tapos naghihiganti. Di ba? Gustong-gusto natin yon. Bakit? Kasi punong-puno tayo ng mga yung mga damdaming makapaghiganti. Di ba? Tapos pag nakapanood tayo ng pelikulang gano'n na inapi-api, kaya si Fernando po Jr. hanggang sa huling araw ng kanyang buhay sa mundong ibabaw, lagi patok ang kanyang pelikula, lalo sa Mindanao. Kasi lagi siya naaapi sa una. Pero bandang huli, lahat ay natatalo niya. Tuwan-tuwa. At doon sa Mindanao, pagka noong mga unang pelikula ni Fernando po Jr., pag napatay siya sa pelikula, sinisira ng mga tao ang sinihan. Sapagkat ayaw nilang mas natatalo ang bida nila. So, ganun tayo, hindi tayo natatalo. Sapagkat ang Diyos ang tagapagtanggol natin. Pumalakpak nga ang nagsasabing, alam mo, kuminsan kung sino pa yung malapit sa'yo, yung pang nag-iisip ng hindi maganda laban sa'yo. Kung sino pa yung sarili mong kamag-anak at kapatid, kala mo, they rejoice with you, pero inggit na inggit pala. And they are just waiting for opportunity to put you down. They are just waiting for opportunity. Alam nyo, hindi ito sila Ulitin ko, hindi sila yan. Ang demonyo na kumikilos sa likod nila. At kawawa. Kawawa ang mga namumuhay sa inggit. Kawawa ang namumuhay sa, hindi man lang, alam nyo, si Potiphar, he saw the hand of God in the life of Joseph. Yung cupbearer, he saw the hand of God in the life of Joseph. Yung hari, he saw the hand of God in the life of Joseph. But his own brothers ignore and set aside the move of God in the life of Joseph. Kinain sila ng inggit Kinain sila ng selos. Mga kapatid, kaya po, they found themselves doing a crime against Joseph. Kaya sabi ni Joseph, am I in the place of God? What does it mean? It's pregnant with meaning. It is God who will revenge me against you. Kala ng iba, tama na si Joseph, pinatawad niya. Pero hindi mo pinatawad ni Joseph, sinasabi niya, don't worry, exempted na kayo sa tinanim ninyo.
Sa Galatians chapter 6, maliwanag po. Galatians chapter 6, verse 7. Basahin natin. Galatians chapter 6, verse 7. Ano po? Yan. Do not be deceived. Pakibasa po. Ano po sabi? Pakilakasan po. Pakilakasan. Pakisigaw. Ito ang akala natin. That's the reason why a lot of people are finding it difficult to forgive. Dahil inisip nila, pag pinatawad niya, i-exempted na siya sa tinanim niya. Hindi. It's not your inflicted revenge. It is actually reaping what the evil people around you are sowing against you. Nandiyan ba kayo? Kaya galing mo naman. Ang Diyos ang tagapagtanggol mo. Ha? Nandiyan ba kayo? Kaya siguro habang nasalita ako, naisip nyo yung mga nang-api sa inyo, yung mga nanalbahe sa inyo, yung mga nag-chismis laban sa inyo. Don't worry. You are not in the place of God. God will be the one to take revenge. Sa Deuteronomy chapter 32 verse 43, ito ang sabi. Deuteronomy 32:43. Rejoice, you nation, with his people, for he will avenge the blood of his servant. Grabe po yun. Grabe. Matuwa ka, hanya. Magala ka. Sapagat ang Diyos ang siyang gaganti sa kanyang mga lingkod. Mga kapatid, kung merong mga taong, lalo na mga dear to your heart, who meant evil for you, don't worry. Don't worry. And do not take the place of God, please. Nandiyan ba kayo? Huwag kang mapaghiganti. Kaya ngayon yung mga teleserye, puro ganun, revenge. Patok na patok. Tayo hindi. Tayo ay hindi naghihiganti. Sapagkat, sino naghihiganti para sa atin? Sino naghihiganti para sa atin? Kaya maawa ka. Doon sa nagmamaliit sa iyo. Ano po? Ako, I've experienced a lot of people in my life who look down on me. Who even laugh at me. Ano po? Pero ngayon, if I look back, never did I ask God ng masamang mangyari sa mga taong iyon. But whenever I see them, I pity them because they reap what they sow against me. And I seen how true the Word of God is. Kaya tayo rin naman, in the other hand, huwag kang nagagawa ng kasalbayan sa kapwa. Huwag kang gagawa ng hindi maganda sa kapwa. Because you will reap whatever you sow. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal. That's why in my life, I've made it a point never to explain myself to people. Never try to convince people about me. Because that's the role of God in my life. Hallelujah. Kaya sa Romans chapter 12, verse 9, ang sabi ay ganito, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. So it doesn't mean Joseph is accepting them. Sabi nila, you meant evil for me. So meaning, matino ang assessment ni Joseph. Kahit punong-puno siya ng forgiveness in his heart, hindi lumalabnaw ang kanyang sense of right and wrong. Sabi niya, you meant evil for me. Hindi po yung, okay na yun. Okay na yun because God will be the one. But you meant evil for me. Nandiyan ba kayo? Kaya maraming Kristiyan hirap magpatawad kasi sabihin, hindi. No, talagang winalangya ka. Talagang sinalbahe ka. You don't need to water it down. That's a statement of fact. Pero don't take revenge. Because God will be the one to take revenge. Why? How can you afford to do that? Because you are trusting, you are depending on the Maker. Nakasandal ka sa may likha sa iyo. Sino nakasandal sa may likha sa Kanya? Magsabi ng malakas na amen. Kara ka nakasandal sa Pader. Hallelujah. Kaya pag may problema, huwag kang mag-alala. Ang may likha sa iyo, pagkaraan ka likhain, ay hindi ka iniwanan. Wala bang palakpak sa Panginoon? Ang sabi niya sa Hebrew chapter 13 verse 5, I will never ever leave you. I will never ever forsake you. Hallelujah. Growing up alongside Sariles and Tren,
I have heard a lot of words that try to put me down. And when I became a Christian, I also heard a lot of painful words dahil sa aking pagsunod sa Panginoon. And when God finally called me to become a pastor, then I've heard also, even among Christian, even among colleague, but I have seen the truthfulness of this verse, ladies and gentlemen. Kaya sabi mo sa tayo mo, relax ka lang. Relax ka lang. Sumandal ka sa iyong may likha na nangakong never, pakibasa. So, dependence on the Maker. Pangalawa, trust in the Master Planner. Joseph lived a life in full dependence to his Maker. Ano po, hindi siya iniiwanan ng kanyang may likha kahit saan siya naroon. Ups and down, kasama niya ang may likha niya. Pangalawa, tinitiwala niya ang kanyang buhay at ang nangyayari sa kanya sa Master Planner. You intended to harm me, but God intended it for good. So when Joseph said, God intended it for good, he did not water down the fact that he was wronged by his brother. No. Pero nakafocus siya doon sa God intended it for good. How many of you would like to trust the heart of God? Can I see the hand? Pwede ba ipalakpak ang kamay na yan? Di ba? Isang patutuon ni Pastor Art, noong araw siya ay nagbebenta-benta, tapos siya ay naningil. Tapos nung siya ay maningil, magkano lang nasingil niya? 500? 5,000, magkano sisingilin niya? 10,000. So pauwi siya. Ang sama-sama ng loob niya. Na bakit hindi niya nasingil yung kanyang maraming ganun, di ba? Yung pang naniningil pa ang nahihirapang maningil, po. Pero nung pag-uwi niya, ano nangyari? Na-hold up siya. Kaya sabi niya, nung pauwi siya, bakit naman ganito? 5,000 lang nasingil ko. Nung i-hold upin yung kanilang sinasakyan, sabi niya, buti na lang, hindi ko nasingil lahat. Amen? Lalafakan niya natin ang Panginoon. Grabe talaga, di ba? Sabi ko, nasingil niya lahat. Ubus lahat yun. Talagang mas matalino ang Panginoon. Sa Jeremiah 29:11, which is actually a famous verse to many of us, if not all of us, ang sabi, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. A single mom was already very discouraged and wanting to surrender already sa mga patong-patong na sitwasyon ng kanyang buhay. Tapos siya po ay naisipan niyang kumain muna sa isang kainan. At yung kainang kinainan niya, habang down na down siya, ay merong mga, tawag dito, may cookies na merong message. So pagkain niya ng cookies, nakita niya may message. At pagtingin niya, ito talata. Ito, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Lumakas siya at naharap niya ang mga hamon ng kanyang buhay. Palapakan niya natin ang Panginoon sa bagay na yun. Alam niyo, ang salita ng Diyos, ang kalakasan natin. Literally. Alam niyo, this is the problem of many Bible school student at mga nagdaan sa Bible school na whenever they read the Bible, we try to use our hermeneutical training, our exegetical training, and ask questions to dig on the Word of God. But we often forget that the Word of God is our spiritual food. And that the Word of God is always above us. This is not something that we scrutinize only. Yes, we scrutinize the Bible, but the Bible is above us. Because the Bible is our spiritual nourishment. Hallelujah. At mga kapatid, mga minamahal, because of this very statement, sa isang uhaw na single mom, she literally ate this Word of God.
Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 4:4? The man shall not live by bread alone, but by every word. Eating. Sigaw nyo nga eating. Pakilakas na eating. Ang Word of God, ang pagkain natin. Kaya may hunger ka. Naranasan nyo na ba yung yung holiday, bukas holiday. Holiday bukas. Diba? Na holiday. So, holiday naman eh. Makapanood nga ng Netflix. Ayan. So, panood ka ng Netflix, tuloy-tuloy, dahil mo na napanood. Pero parang hindi ka pa rin masatisfy. Kulang pa rin, di ba? O kaya naman, makapunta ka kaya makapag-food trip ka. Ang dami mo na nakain. Parang kulang pa rin. Kasi nga kapatid, ang nagsasatisfy talaga sa atin, tayong lahat ay merong hunger. Everybody say hunger. Kaya nilagay ng Lord yun para as we enjoy Netflix, as we enjoy movie, as we enjoy food, let us never forget na kasama ng ating dapat kinakain ay ang salita ng Panginoon. Pumalak pa nga ho lahat ng naniniwala dyan. Whenever you read the Bible, you must say, pray, Lord, I'm hungry for your word. I want to eat your word. Sabi nga natin yun, Lord, I'm hungry for your word. We want to eat your holy word. And this actually gave that woman strength upang kanyang malampasan at maharap ang mga hamon ng buhay. Mga kapatid, mga minamahal, do you believe that God is your master planner? Pero nyo, ang daming dinaanan ni Joseph, ang daming detour bago niya naabot yung plano ng Panginoon. But the point is clear. God is the master planner of your life. He is not just your maker, but He is your master planner. Kaya yung mga detour mo sa buhay, kaya niyang ibalik yun. Yung mga mali mong pasyahin, kaya niyang iayos uli, basta lumapit ka lang sa Kanya. Basta bumalik ka lang sa Kanya, kaya niyang iayos. At magugulat ka, may mas magandang plano siya. Tuloy natin yung verse 12 ng Jeremiah 29. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen. Ayun po, di ba? Mahalaga yun. Then you will call on me. Gusto lang natin, Lord, yung plano mo. Asan na yung plano mo? Asan yung plano mo? Pero ang sabi, teka muna, wait. Call on the Lord. Call on me. Come and pray, and I will listen to you. Yun ang maganda. You will seek me and find me when you seek me with all your hearts. Ang problema, kinukuha natin yung una eh. Oh, maganda plano ni God, maganda. Pero di ko nararanasan yung plano ng Diyos. Kasi nga, you are not praying, you are not calling, you are not going and coming to Him. Mga kapatid, let us walk with God. It's one thing to have the Lord into our hearts. It's another thing to walk with the Lord. Hallelujah. Pag binasa mo yung chapter 18, pabalik. Jeremiah 29 yan eh. Chapter 18, verses 2 to 6. Tinan po ninyo. Sabi diyan, Jeremiah 18, 2 to 6. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. Ano kaya yun? Sabi ni Jeremiah. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best for him. Yung magpalayok. Biglang nasira yung mga clay. Ay, alam niyo gano'n? Nasira. Kaya uli damputin ni God yun. Kaya uli buuin ang iyong buhay. Kaya uli buuin ng Panginoon ang iyong sitwasyon. Hallelujah. Ang tanong, will you trust the hand of God? Can I hear louder? Amen. Ano po sabi po nung sumunod na talata? Then the word of the Lord came to me, verse 6. He said, can I not do with you, Israel, as this potter does, declares the Lord? Like clay in the hands of the potter, so are you in my hands. So, balitan nga natin po, itong word na Israel, bansa ito eh. Palitan mo ng pangalan mo. Pwede ba? Are you ready? Are you ready? Kayo po nasa borderless, please join us. Ano po? Let's read it. Ano po? So sabi po yan, like, want to ready? Everybody say.
So, Jonel. Na-delay yung pangalan mo. Ulit. Isa pa. Pato, ready, go. Jonel. Ang sarap. Wala pa kaya natin ng Panginoon. Ibig sabihin, yung sinasabi sa John 10:10, na ang magnanakaw ay napaparito para mangwasak, para manira, para pumatay, sa kamay ni Jesus, kaya niyang buuin, kaya niyang ayusin, at kaya niyang mas pagandahin pa. Amen. Yes, amen. Isang malakas na palakpak sa ating buhay na Diyos. You have to trust the master planner. Ano po? You have to trust the master planner. Meron siyang bagong direksyon sa buhay mo. Ano po? Ako po, I always say na unstoppable ang plano ng Diyos. Kaya lang, minsan may mga mag-i-stop. Huwag mo ipilit. Yung tubig pagka rumaragasa. Tapos may mga dike. Hindi mapapimipigil. Hahanap siya ng mas butas o mas mababa at doon siya dadaan. Unstoppable. Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako? The purpose of God in your life is unstoppable. Kaya may mga panahon na may mga hadlang kasi sineshepherd ka. You are being shepherded. These people may have done evil against you, like Joseph. And He will not water down the evil things that they have done. They will be responsible to God. But as far as you're concerned, you are focused on the master plan of your Maker. Not just depending on your Maker, but seeking His master plan in my present situation. Hallelujah. Nandiyan ho ba kayo? I was supposed to be in Singapore kahapon sa kakamakalawa, but I opted not to fly dahil tumaas po yung pamasahe. So the former Chief Justice was trying to locate me. Sabi ko, no, I did not fly anymore. But the organizer sent me a very secured link para maka-join ako. Ano po. But there was a glitches, technical, ano po. But I just went back doon sa aming mga naging mga encounter before. And I cannot help but to remember many of those who are part of this transformed nation worldwide movement are really doing their share to see, not just for the gospel to be spread, but for the transformation to happen. And then I remember some of Filipino delegates would tell me, ang tagal na niyang asin nyo, hanggang ngayon parang tutuloy pa rin. Napakatindi pala talaga ng persistent nyo. Ayan. Eh sabi ko, whatever God gave us, may sumama man o wala, tuloy-tuloy lamang kami. At sabi niya, wow, that is what is needed in the transformation ministry. You know, I always use as an illustration sa buhay ko ay yung pong turtle. Yung turtle. Yung turtle, mabagal lang yan, mabagal lang. Ano po? Pag in-stop mo yung turtle, hihinto, pasok ang ulo, pasok ang kamay, pasok ang paa. Pag tahimik na uli, tuloy uli. Pag may kumatok uli, pasok ka pa. Pag ganit, tuloy uli. Unstoppable. Kahit dahan-dahan. Kapatid, kaibigan, ikaw ba masyadong mainipin? Ikaw ba masyadong nagmamadali? You have to believe that our planner has a better plan for our lives. Pangatlo at panghuli, ano po, ang sabi po dyan, to accomplish what is now being done. What is that? Ano yung what is being done? Sabi dyan, ano po, the saving of many lives. Hallelujah. The saving of many lives. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, dependence on the Maker, ano po, trust, pagtiwalaan ang master planner, at ito naman trust. Ano po? Ito ay napakahalaga. Ano po? Trust on what matters the most. Yun. Doon ka magdudwell
sa ano ba talaga ang pinakamahalaga? Kaya may mga pagkakataon mo, wala sa iyo isang bagay, huwag kang mag-alala. Hindi naman yun ang what matters the most. May ibibigay ang Diyos sa iyo na mas lalong mahalaga. Sa Luke chapter 16, verses 9 to 13, ito ang sabi, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Ano niyo po? When I read this, kala ko it's the friendship on earth. Pero pag sinagto mo, into eternal dwellings. When you read the whole context, ladies and gentlemen, the Lord Jesus is encouraging people to use whatever we are gifted so that we can befriend people and bring them to eternity, eternal rest in Christ. Kaya, pag wala na ang lahat ng bagay sa mundo, sabi diyan, you will be welcome into eternal dwelling. Dahil marami kang naakay sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, si Joseph, nung siya ay nasa kulungan, he proclaimed about the Lord. So the people called upon the Lord of Israel. Nang he was finally elevated to become prime minister, he proclaimed the Lord without apology. And so the whole kingdom of Egypt called upon the name of the Lord. Kapatid, kaibigan, what matters the most, saan mang yugto ng plano ng Diyos naroon ka na, ay patuloy ka nag-aakay ng mga tao sa Panginoon. At ginagamit mo kung ano meron ka. Earthly wealth mo. Whether yan ay pera, katalinuhan, kagalingan, kahusayan. At yan ang ating pong susunod na mga serye sa mga darating na buwan. LIFE. God wants to use your leadership. God wants you to use your influence. God wants you to use your resources, your finances. And God wants you to use your expertise, LIFE, to serve that purpose. And that will be our new series for the coming month. But before we study that, let me just encourage you. Kailangan put everything you've got doon sa purpose ni God. Not just doon sa finish line, but even along the way, usher more people to the Lord. Usher more people. Kaya po, the known world during the time called upon the God of Israel, not because of his brothers who are from Israel. Not even because of Jacob who was from Israel. But it was because of somebody from Egypt. Kabalintunaan. Jacob and his brother were surprised that somebody in Egypt is proclaiming the God of Israel. And later on they found out that this guy is actually Joseph. Kapatid, kaibigan, how we wish, we will all stand here with a testimony ng tagumpay, testimony ng breakthroughs. But did you know what? Some of us are wishing, sana makatayo din ako doon, mag-testify din ako. Kahit sa ngayon, na ikaw'y dumadaan sa pagsubok at problema, ikaw'y binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na ang buhay mo ay ilaan mo sa pinakamahalagang bagay. Yan ay ang saving of lives, saving of many souls, saving of many people who are suffering without the Lord Jesus Christ. That's why the Apostle Paul, if only I have the time, sinabi niya, itinuring ko. Buksan nga natin. Hingi tayo na extension kasi introduction lang naman yung kanina. Philippians chapter 3, verse 7 to 10. Philippians 3, 7 to 10. But whatever were gained to me, I now consider loss for the sake of Christ. Grabe po yun. Yung kanyang advancement sa career, yung kanyang influence, yung kanyang, lahat yun, I consider it a loss, sabi niya, para kay Kristo. Verse 8, Philippians 3:8. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage. Grabe po yun. Itinuturing ko na ang mga naabot ko sa mundo,
Ang anumang meron ako, ito'y basura lang kumpara kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang aking kayamanan. Can I hear another amen? Can I hear another amen? Huwag kayo mayang pumalakpak kung kayo naniniwala sa katotohanan yan. At ang maganda rito, as you make Jesus your riches, talagang dadaloy patuloy ang kanyang provision sa buhay mo. That's why we are so thankful sa mga kapatid natin who are step of faith, participating sa ating Hagay community. I thank God for Pastor Art and Jenny who continues to lead us. Not just in raising money para our CTFP na ngayon ay patungo na sa second floor. Hallelujah. But in giving opportunity for all of us to experience, to trust our lives, trust our resources to what matters the most. At ito ay para sa kanyang kaharian. Kaya we thank God. This month, meron silang tawag nila covenant giving. And today, and the remaining days of the month, is another opportunity for us. Let's join the covenant month giving ng ating pong Hagay. At ako ay nagpapasalamat sapagkat whenever I see the report of Pastor Art and Jenny, I see not big amount, but a smaller amount, but more people are participating. And to me, we are propelling the word of the Lord. Ang sabi ng Panginoon sa atin, we will build CTFP not because of my friends who are rich, but because of our people who will make a step of faith to participate. At ang sabi nga sa Pilipos, the matter of giving and receiving. At ang pangako, Philippians 4:19, my God will supply all our needs according to His riches in glory. Mga kapatid, would you invest everything you got for God's purpose in your life? Would you depend your life on your Maker? Would you trust Him sa mga nangyayari sa iyo na meron siya magandang plano na siya magpe-prevail? And would you invest or trust everything you've got to advance the work of the Lord? Hallelujah. Shall we pray? Father in heaven, we thank you because we know